Paano mo malalaman kung sarado na ang utak ng kausap mo? Attorney G, paano malalaman kung sarado na ang utak ng nasa iyong harapan? Obserbahan mo lang ang mga bagay na ito dahil ganito sila makipagtalo. Una, shoot the messenger instead of the message. Naranasan mo na bang matawag na bobo dahil lang sa magkaiba ang pananaw o paniniwala ninyo? Ngunit kung tatanungin mo naman sila kung bakit kanila tinawag ng ganito, basta lang ang isasagot sa'yo. Ito ang karaniwang ginagawa ng mga taong hindi kayang depensahan o ipaliwanag ang mga sariling pananaw nito. Iinsultuhin na lang nila at hahamakin ang kausap nito. Imbes na ipaliwanag nila kung bakit hindi sila naniniwala sa paniniwala mo. Pangalawa, deflect pa more. Naranasan mo na ba na imbes na sagutin nila ng diretso ang tanong o issue na inilahad mo, maglalahad na lang sila ng panibagong issue na kahit hindi naman ito konektado sa pinag-uusapan ninyo. Ganito ang karaniwang ginagawa ng mga taong naiipit na sa issue inilalahad mo. Iibahin na lang nila ang tema ng usapan ninyo upang makatakas lang sila sa diretsong pagsagot sa mga isyung ibinabato mo. At ang pangatlo, emotional blackmail. Naranasan mo na ba ito na imbes na makipag-usap sa iyo ng matino at depensahan nito ang sarili nito, bigla na lang sasabihin sa iyo na dahil daw sa pananaw mo ay ayaw na nila makipagkaibigan sa iyo at ibablock ka na lang daw nila o i-unfollow. Ganito ang karaniwang ginagawa ng mga taong sarado na ang pag-iisip tungkol sa isang issue. Imbes na matutong magpakumbaba at buksan ang isipan nito, magiging emosyonal na lang ito, magbabantang lalayo na lang sa iyo na tila bang napakalaki ng ambag nito sa buhay mo. Real talk lang tayo. Hanggat hindi tayo matututong tumingin sa mga bagay-bagay sa iba't ibang anggulo at masusing pag-aralan ang iba't ibang pananaw tungkol sa iba't ibang issue, hindi natin tunay na malalaman kung tama ba o mali ang pananaw natin tungkol dito. At lagi na lang tayo maloloko at mauuto ng mga mapangabusong tao. Chine.